nakalaban sa aking mga binabangga dahil nag-divest na ako bago pumasok sa politika. Kaya, for example, kung meron kang operating business, pwedeng targetan yung business mo. O baka hindi ka na lang magsasalita para hindi matarget yung business mo. Pero the fact na binenta ko na yung business ko, tapos yung kinita ko, ipinamimigay ko naman, at hindi ko kailangan kumita pa, wala silang mahanap na leverage sa akin. Kaya siguro, ako'y malayang magsalita. Sa tingin ko, baka balang araw, lahat ng mga congressman pwedeng makasuhan tungkol sa saan napunta yung MOOE nila. Kami naman pong may kopya na ng files. Hindi lang po ako. Nasa DPWH, ibinigay na rin po nila sa Ombudsman. At ako po actually hindi nagbibigay ng maraming mga interviews sa media the last few days kasi hinahayaan ko na lang sila muna na magpaliwanag tungkol sa pagre-release ng mga files na ito. At ang magandang developments, sinasabi naman nila na ino-authenticate nila ngayon. Kaya abangan natin kung sa mga susunod mga araw may ilalabas na impormasyon ang Ombudsman o DPWH. Pero may mga na-post naman na din po ako sa Facebook na pwede ko naman din pong talakayin mamaya. So abangan natin yan. Abangan natin yan sa paglaon ng ating programa ngayong gabi. Kabang-abang to. Kasi Pero simulan natin. Congressman Leandro Leviste, is this your first time na maging congressman or nung 19th Congress? Ako po ay first term ngayon at 32 lang naman po ako. Mukhang ako mas bata pa eh. Kaya actually, yung iba nga hindi makapaniwala na congressman na ako. Yes. So, doon sa distrito ninyo, before you, sino po ang congressman? Eric Buhain na ang kanyang asawa ay matagal na rin congressman. At actually, doon ko nga nakita na napaka-laki ang potensyal ng pagbago sa politika dahil sa aking distrito, 3 dekada, isang pamilya ang kinatawan ng unang distrito ng Batangas sa Kongreso. At hindi alam ng tao for all this time na may ganitong katiwalian sa DPWH. At ang lumalabas pala, lahat ng mga proyekto sa aking distrito ay lutong bidding at substandard. At dapat ngayong 2026, wala nang lutong bidding o korupsyon sa DPWH ng unang distrito ng Batangas. Kaya kayang-kayang gawin naman po basta yung congressman ay hindi kukuha sa mga kontraktor. Isa ba sa motivation mo kung nung tumakbo ka ngayong nung nakaraang eleksyon is nung nakita mong katiwalian ng 19th Congress? I can say that my initial reason is I saw the underdevelopment of the mostly agricultural first district of Batangas. Malapit lang sa Maynila pero konti lang ang industriya at akala ko ang government infrastructure tulad ng DPWH ang makakatulong para sa pag-unlad ng aking distrito. Pero nalaman ko nung ako'y bagong halal na para makakuha pala ng budget para sa aking distrito, kailangan ang mga taga-DPWH ay pipili ng certain contractor. At lumalabas, wala palang bidding sa buong DPWH. Kaya bagong halal pa lang ako, nakapasok ako sa ganitong mga discussions which led me to learn more about how it works in DPWH. Pero hindi pa ako ganitong ka-exposed sa gravity of the corruption until I actually ended up in Congress and learned more about it. So, you're saying na yung iyong mga nakikita ngayon is just the tip of the iceberg? Opo, yung nakikita ng publiko is the tip of the iceberg. Pero I think kahit na hindi naman binubulgar yung mga detalye, nasa imagination na rin ng publiko na ang buong gobyerno ay may mga traces of corruption. Pero ang actually advice ko sa gobyerno, maging transparent lang tayo. Kasi pag may itinatago tayo, the public will only assume the worst. Kaya nga yung approval ratings ng gobyerno napakababa na ngayon. Ironically, kung ilabas na lang ng gobyerno lahat ng nakatagong impormasyon ngayon, baka mas tataas pa ang tiwala ng publiko. Kung napag-usapan na rin naman natin yung mga files at yung mga expose mo, no? Marami kasi tayo na nakikita ng mga comments ng ating mga kababayan. Ito lang galing ito sa kanila, na nakita na natin yan. Dati marami nang bumatikos, pero pagdating sa dulo, tumiklop naman. How about you, Kong? Ito ba ay ilalaban mo hanggang sa dulo? Hanggat mapanagot yung tunay na mastermind, yung tunay na pinuno ng pagnanakaw na ito? Yung first leverage para hindi
magbigay ng trouble ang isang congressman, yung tinatawagang incentives sa mga kongresista. Pero ako hindi tumatanggap ng aking sweldo, MOOE o bonus. Yes. Kaya kahit na hindi ako bigyan ng bonus, hindi ko naman kukunin. Pero tungkol naman sa budget para sa mga distrito, mabuti naman po at hindi naapektuhan pa ang aking distrito. At sa tingin ko dahil nanonood ang publiko ngayon sa alokasyon ng national budget, kung sakali may, for example, use of political leverage on withholding the budgets of congressional districts, then the government will really be criticized for that. And I hope that this heightened public awareness of how budget has in the past been used as a political weapon will ensure that it will not be used as a political weapon for any political activities this 2026. Kaya ang sagot ko po sa inyong tanong, I believe that in general, public awareness should support people in government to speak out more freely. Secondly, the fact that I do not have any need to benefit financially from my position means that there is less leverage on me. And also, it also helps na wala naman akong vulnerability in terms of past career in politics. Kasi baka ang dahilan na yung iba, tahimik na lang ngayon, dahil gagamitin ang kanilang past as a leverage on them kung sila po ay magsasalita. Pero I guess ang problema ng mga binabangga ko ngayon ay masasabi ko po ito, wala silang may bato sa akin. Yes. Kaya Kumbaga, fresh na fresh yung bata ang in some respects then pinaka makakapag-damage sa mga binabangga. Ayun, malinaw. Ito kung may nabanggit ka siya kanina na sabi niya walang benefits sa'yo. Okay? Simulan na natin dito yung alam kong ibabato sa'yo. Ito yung normal na ginagawa doon sa mga naglalabas ng baho, doon sa mga syempre tatamaan nito. At yung iba rito nga nagsisimula nang nadidinig ko na. Una, sasabihin nila, yan si Kong na yan, ano yan, may plano yan sa national position on 2028. Kaya kinukuha niyan yung the so-called Duterte votes. Sino ang sinasabi nila, Coach Oli, magre-retire na nanay niyan. Yan Oo, yan ang papalit. Meron ding sinasabi na may handler yan. O yan, nagpapalaki lang yan ng pangalan. May sumusuporta dyan sa likod. Kaya ganyan yan. So anong masasabi niyo doon? Actually, yung nagsasabi na yung actions ko ay driven by political calculation are disproven by the fact na kung tanungin mo yung mga political experts, mali nga yung ginagawa ko. Kasi marami akong mga binabangga na nagiging kaaway ko na baka will come back to bite me pagdating ng eleksyon. Pero sa akin, ang importante, lumabas yung katotohanan, bahala na po sino yung matatamaan kahit na it's actually in the conventional wisdom not a good politics to make so any enemies. Kasi yung mga pinaka-successful nga sa mga election minsan yung mga playing safe eh. Pero ang ibang mga hinahangaan ko sa politika, yung mga nagpapakita ng courage kahit na minsan it's not easy to have a lot of enemies. On the point of motives, I think that my life will be so much more peaceful kung tahimik na lang ako tulad ng mga ibang nasa kongreso. Pero the truth is, while it's difficult to make enemies, it's also feels good pag makita mo naman na sumusuporta ang publiko sa ginagawa mo. At kung may benefits man para dyan, well, I would like to just think that what matters is nakakatulong ka sa ginagawa mo. At muli, ang iniisip ko lang is if I can be useful in whatever I do, and if doing so is good or bad, we don't know. It can even be bad. But I just want to be useful and not just be a waste of another seat in Congress, not doing anything for my 3 years in Congress. Okay, comment na lang ako.
papapatuloy ko na yung tanong niya kanina sa'yo na may plano ka bang tumakbo sa mas mataas sa national na yung coming 2028? May plano ka Naintindihan ba? nyo, Kong. By the way, linawin ko lang, yung mami ko, 2022 na halal. At pwede pang tumakbo ulit sa 2028. Kaya hindi totoo at least yung fact na dahil magre-retiro yung nanay ko. Kaya ako nag-iingay ngayon. So, no plan sa So, wala kang national plano. position. Well, that's my first response. My second response is, palagi ko din kinakausap yung nanay ko na dapat sila sa Senado ay maging mas aktibo sa kanilang ginagawa. Pero kaya sila siguro din successful sa kanilang careers kasi nakita nila na there's a benefit to be measured in what they do. So there's pros and cons. But I'm saying that because I do have disagreements in terms of approach with my mom. At siguro, again, thinking about what should be done, kung hindi nangyayari yung mga nakikita kong dapat mangyari, for example, sa Senado, kakausapin ko yung mom ko. Ano bang dapat mangyari na lang. Pero sa ngayon, I can really say that I do not have a political calculation behind what I do in terms of the long term. Kasi ang gusto ko lang naman magawa is to be as useful and make as much impact as I can at each step and take it one step at a time. Tama. Tuloy ko lang kasi nabanggit mo yung meron kayo minsan disagreements ng yung mother mo. Ito bang patungkol dito sa files, pabor ba siya doon sa ginagawa mo o gusto niya itong ginagawa mo? Kaya ko nga po nabanggit na the traditional wisdom is actually mali yung ginagawa ko. Kasi halos lahat lumabas na nga po ng mga nasa 19th Congress ay tagged as proponents ng mga DPWH projects. Kaya nagkaroon na ako ng maraming kaaway. At sila ay hindi tumatawag sa akin kasi papangalanan ko sila kung tatawagin nila ako, possibly. Tumatawag na lang sila sa aking ina. Kaya actually, pag nadidiscuss ko ito sa ibang mga interviews, at this point, nagiging medyo emotional ako kasi ikinalulungkot ko nga po na maraming pressure sa akin through my mom na tumahimik tungkol dito. Pero hindi ko naman po sinusundan yung aking ina. Which is also, I think, why they shouldn't take it against my mom yung ginagawa ko kasi nakikita naman po nila na independent ako sa kanya. Pero ang explanation ko lang po is there is a lot of pressure and we do disagree on this. But nonetheless, itinutuloy ko po ang aking ginagawa. Para sa akin kung bihira yung ganyan kagaya nyo nila Garhaga, ikaw, bihira yung ganyan sa Congress. Sana mas marami pa kagaya nyo. Kasi ako matanda na ako, mas matanda pa ako sa'yo. Pero ngayon lang ako nakakita ng congressman na nakakatapaw. Mas nakakabata. Pero actually, I would like to salute the approach of my colleague, Congressman Barzaga. Pero ibang-iba yung approach namin. Si Congressman Barzaga, all out siya. Atake. Opo, ako po, Chill lang, chill. May strategy. Ina-calculate ko muna the best approach. At kaya din ko po ito binabanggit kasi hinihingi ko din yung patience ng ating mga kasamahan. Minsan, kung for example, nagtatanong sila bakit hindi ko pa ginagawa ang isang bagay, lahat naman po ay nakaplano naman. At I think pag mangyari na po lahat, makikita naman na may deliberate reason for why I do what I do. Sana bago matapos yung show natin, kahit pisil lang ng mayroon kang mailabas dito na Bago. Oo, di ba? Meron siyang na bago na pangalanan ang isang mataas
na nasa Kongreso. Pwede, no? Pwede, no? Oo. Paring RJ. Kung natawag kasi ng pansin sa akin yung paggaling ka ng yung sa Nasugbo, ang dami niyo pong tarpaulin doon. And syempre, bilang isang mamamayan, naisip ko, ito gastos na naman, pera na naman ng gobyerno to. And sinabi mo sa iyong interview from, I think, Jessica Soho, na hindi ka tumatanggap ng, hindi mo kinukuha yung MOOE mo. So, which is, ito yung operational budget ng congressman na from 10 billion, pumalo siya ng, I think, 17 billion. Can you explain about this? Actually, yung sa Nasugbu, saan ka ba? GMA. I mean, nakapunta ka Yes, sa nag-ano Nasugbu. kami doon nagsuswimming. Nakita ko yung kahabaan. Tapos nandun yung opisina niyo, di ba? Hindi alam ng mga taga ibang distrito, alam naman to ng mga taga Batangas. Private property yun. Kaya nga. Oo. Yung parang asokarera, tama. Opo. So, may ongoing investment ako doon Yeah. Oh. sa property na may mga tarpaulins ko. Opo. Pero ang reason nga na interest ako sa development ng aking distrito is because yung investments ko nandoon at matagal ko nang nakikita na ang lapit lang sa Maynila, ang daming ang mga dumadaan ng mga turista at iba pang mga industry sa area na yun pero kulang ng development. At gustong-gusto ko na makita in my lifetime na mag-develop ang Western Batangas. Now, on your second question about the MOOE. Yes, yung MOOE. Sabi mo hindi ka nagbe-benefit. Opo. So hindi mo Kaya, tinatanggap. Actually, ako nga yung pinakalugi sa Kongreso. Kasi yung personal funds ko, ang ginagamit ko para sa lahat ng aking district activities. Kasama din yung pinamigay ko na Noche Buena Pax sa bawat pamilya sa aking distrito. Nagbigay po ako in 2024. Tapos kahit na walang eleksyon, nagbigay din po ako ulit para sa bawat pamilya in 2025. Meron din akong program to give allowances to students at iba pang mga educational assistance. Lahat po ito ay mula sa aking Sarili mong pera. personal na contribution dahil I'm very fortunate na I'm 32. I sold my company when I'm 30. And part of why I entered politics was because I had this so much privileges that I didn't know how I can spend in my life, if not to share it with other people. And parang unbelievable ito para sa iba kasi Kasi nag-start ka ng business 20, kung hindi ako nagkakamali. pero parang very rare sa Pilipinas na ang mga yumayaman ay nagiging pilantropo. Pero sa US, pati sa Europe, maraming mga, lalo na mga naging batang entrepreneur na nung binenta nilang kumpanya nila or nag-retire parang si Bill Gates o ngayon si Mark Zuckerberg, pinamimigay nila ang kanilang mga bilyones sa mga foundations. At dito sa Asia, hindi pa lang siya mas common, pero for the same reason that in the West, ginagawa po ito ng iba, kaya inanunsyo ko naman na po na inilipat ko na rin ang malaking bahagi ng aking shares sa isang foundation na magbibigay ng perpetual na source of support para sa aking chosen initiative for education and disaster relief. This is all from my personal funds, and it's because I've been so fortunate naman to benefit from my business in my life that the least I can do is to share it with others. Itong mga pilantropo na sinasabi mo, they never entered politics. Why did you enter politics? Pwede ka naman daw tumulong. Nagagawa mo ng tumulong nung wala ka sa politika, then why enter politics? Actually, marami naman mga pilantropo din like si Mike Bloomberg na pumasok sa politika o si Elon Musk nakikialam ngayon sa politika. Actually, ang idol ko, si Elon, kasi yung advocacy niya is to lower government spending. At marami nga siyang mga bureaucracia sa US na gusto niyang buwagin. At hindi lang siya panagtagumpay kasi napakatindi ang resistance pag gusto mong buwagin ang bureaucracia. Pero ang napansin ko kasi, maraming mga negosyante na kahit na tayong mga hindi kasing laki nila, gustong maging kasing laki at matagumpay na negosyante katulad nila. Pero yung mga matagumpay naman na negosyante, nababoard din sa kanilang buhay. Gusto naman nila makialam sa politika. Kaya marami din mga nakikialam sa mga political parties dito sa Pilipinas na mga negosyante. So it's really a natural reaction, I think, because in the end of the day, the means to
everyone wants to make a difference in their lifetime. And to make a difference, it's not enough to be in the private sector alone. It also involves the public sector, of course. And in my case, wala naman sa plano ko noong 2024 na pumasok sa politika. Pero naisip ko in the middle part of the year, kaya not according to plan, I saw an opportunity and I did it. And I guess that's how I make a lot of decisions sometimes. It's to be responsive to the opportunities that I see. Just like how I said a while ago, itong DPWH, hindi ko naman po na-realize initially na ganitong kagrabe. Pero when there's an opportunity, you go for it, and who knows ano pa yung mga susunod pang mga makikita nating mga opportunities. Kaya namin tinatanong to Kong kasi gusto natin ipakita sa mga nanonood yung kredibilidad ni Leandro Leviste. Maraming nagsasabi na kapag ikaw ay pumasok sa politika, dapat nagdadivest ka na sa mga businesses mo. Dahil baka pwedeng gamitin yung iyong posisyon para sa iyong mga negosyo. Maprotektahan ito. Kasi karamihan, sa mga nakikita natin, sa mga congressman, may mga in-expose na sila yung congressman, tapos sila din yung contractor. Diba? Tapos may construction company. Nagkakaroon ngayon ng conflict of interest. Ano masasabi niyo dyan? Kaya nga, ako yung mahirap na kalaban sa aking mga binabangga dahil nag-divest na ako bago pumasok sa politika. Kaya, for example, kung meron kang operating business, pwedeng targetan yung business mo. O baka hindi ka na lang magsasalita para hindi matarget yung business mo. Pero the fact na binenta ko na yung business ko, tapos yung kinita ko, ipinamimigay ko naman, at hindi ko kailangan kumita pa, wala silang mahanap na leverage sa akin. Kaya siguro, ako'y malayang magsalita. Kung may diinan ko lang yung operational budget ng congressman is 10 billion. So, nabanggit mo rin yon na tumaas siya ng 17 billion. And per year to, tama. Tapos nakakatanggap ang mga congressman, not liquidated to eh. Hindi to parang ito yung mga bagay na hindi kailangan di-audit. Kung may resibo ka o kung, depende sa'yo kung magbibigay ka ng resibo. Ito is 58 million per congressman. Ito yung per day. Tama po ba? Per year. Per At year. Per year. ang I'm sorry. sagot nga nila tungkol dyan, mas mababa nga sa 2026 kaysa sa 2025 eh. Kung 27 billion yung total budget ng Congress, of which 18 billion is the 2026. It was 6 billion higher pa in 2025. And ang public reaction ay tungkol sa 2 million per congressman. Pero sinabi mo nga 58 million yung total. Yes. At yun actually yung question ko. Hindi kung tunay ba na may 2 million. Kasi sinabi na nga ni Deputy Speaker Puno, may 2 million. Ang question ko, saan napupunta yung natitira sa 58 million? Kasi hindi pa ito sinasagot ng Kongreso. May 58 million per congressman talaga. Baka 10 million dyan, nasa kuryente, tubig, bond paper, ibang mga operating expenses ng Kongreso. Tapos meron tayong na-account na 20 million para sa ating mga office budgets, kasama dyan yung mga break bonus. Yeah. Pero yung natitira, meron kasing mga confidential, literally nakalagay sa breakdown, confidential fund sa breakdown ng Congress. Pero dapat pala natin malaman saan napupunta. Meron din other miscellaneous expenses at kasama dito ang professional services na pambayad sa mga consultants ng Kongreso. Meron akong mga nakausap ng mga consultants na nagsabi sila po ay binabayaran ng cash, kaya walang listahan. At dapat talagang i-deklara ng Kongreso sino ang lahat ng mga consultants na ito. At meron din opisyal na programa ang Kongreso na CARE program para sa mga social media consultants. Nagte-training sila sa Kongreso tungkol sa ano yung ipapost nila sa Facebook para ipagtanggol ang kabutihan ng Kongreso. At ang lumalabas, ang kalahati ng mysterious MOOE fund na ito ay maaaring napupunta sa social media activities at baka yung mga paboritong mga influencers natin sa Facebook na nagtatanggol para sa Kongreso at sa budget ng Kongreso ay pinupondohan pala ng budget ng Kongreso. Nabanggit niyan ba yung nakabayong yung binibigay sa kanila or naka-paper bag? Opo, yung iba. Mismo nagsabi sa akin na sila po ay binabayad ng cash sa supot o backpack.
Sana all. Eh ano Kong, mabalikan ko lang. 'Di ba Sana ikaw din may MOOE. Pero sabi mo hindi mo kinukuha 'yon. So saan nanggagaling talagang pera mo yung pinambabayad o pinangpapasahod mo sa mga tao mo? Opo. At maliit lang yung binibigay ng Kongreso kumpara sa Iba. halaga ng Noche Buena para sa lahat ng mga pamilya sa aking distrito. Kaya yun nga yung sinasabi ko na walang ma-withhold na budget ang Kongreso sa akin kasi kahit na hindi ako bigyan, hindi ko naman kinukuha at mas malaki naman ang ginagastos ko. Hindi ka talaga nila masusuhulan, ano? Kasi yun ang nangyayari sa ibang Congress eh. Parang congressman, sinusuhulan sila kaya nananahimik. Opo. Kasi kung anong reason, ba't hindi mo tinatanggap samantalang tinatanggap naman nila? And ikaw, kung halimbawa tatanggapin mo naman yung MOE mo, alam naman ng tao mapupunta sa nama dahil matuwid ka. Pwede mo Kasi namang sa tingin ko, isubukan. baka balang araw, lahat ng mga congressman pwedeng makasuhan tungkol sa saan napunta yung MOOE nila. Okay. So napag-usapan na rin na naman natin yan. Kasi base doon sa pinag-uusapan natin, marami talaga na tumatanggap ng mga congressmen. So ngayon, kung ikaw ay ordinaryong Pilipino kong, magtitiwala ka pa ba sa Kongreso? Well, karamihan naman ng mga Pilipino ay nagtitiwala sa kanilang kongresista. At I think that has to still be reconciled. But perhaps in the coming election, many members of Congress will need to explain some more because many of these revelations are only coming more recently. But I think that Congress as an institution has a very low trust rating. Now. So that answers your question that maybe only 20% of the public approves of Congress as an institution. And that's why I find it funny that many people are defending the budget of Congress as if they think that it will change the public's perception. I think the best way to defend Congress is not through words but through action. Yes. And to just show the